Yung rally, tinaniman ni Bongbong Marcos ng Aquino. Yung Senate, tinaniman niya ng Tito. Yung Congress, tinaniman niya ng D. May Team Tuta, may Team Tibo, may Aquino. Naman kung merong Kiko Barsaga na matapang, meron namang Kiko Aquino D. Aquino. Sip-sip sa Marcos. 'Di ba? Parang dati lang sinusuka nilang Marcos. Mamamatay tao, magnanakaw, lahat na lang, kulang na lang pangalan ng Satanas. Si Bongbong Marcos ng mga Aquino. Pero tingnan nyo ngayon. Ha? Kung may Kiko Barsaga, may Kiko Aquino tuta. Ang mga Aquino, naging tuta ng Marcos. Pakinggan nyo. The upcoming trillion peso march, kasi tinatawag nilang trillion peso march eh. Kasi yun daw yung nakurakot. Protest on September 21 was not intended to call for the impeachment or resignation of President Ferdinand Marcos Jr. Kita nyo? Hindi lang kinakampihan si Bongbong. Hindi lang tahimik kay Bongbong. Inililigtas pa ang kanilang hari. Kaya ito ang dapat pag-uusapan. Ito ay pagmimitingan. Ha? Kasi may rally sa September 21. Pero hahaluan ng mga katulad nito si D. Paano aayos ang bansa natin kung ililigtas ninyo yung mastermind? Di ba? Anong gusto nitong si D? But to call for accountability over the widespread corruption of the government amid the flood control scam issue. Paano magkakaroon ng accountability kung hindi magre-resign si Bongbong? Because he is part of the problem. He is one of the biggest problem of the Philippines. He is part ng anomalya ng flood control na yan. Di umano. Kailangan may ganon. Di ba? Anong nangyari sa iyo, Aquino? Anong nangyari sa Dilaw? Anong nangyari sa Pinklawan? Talagang kumakain kayo ng tae. Kinain nyo na, kinain mo pa. Kaya yung, wala akong kabilib-bilib dito sa mga Dilaw na to. Wala talaga. Ang nililigtas lang nito sarili. Hindi ba kayo nakakaramdam noon pa? Pinalitan nila si Marcos Sr. Dahil magnanakaw, okay yun. Dahil daw mamamatay tao, okay yun. Sige, palitan nyo. Naayos ba? Mas maayos pa yung panahon ni Marcos Sr. eh. Kaysa sa nung pumasok yung Aquino, dalawa naging presidente, nagkaloko-loko Pilipinas. At higit sa lahat, laganap ang komunista, wag tayo maglokohan. Anong gusto mangyari nito mga to? According to the multi-sectoral gathering spokesperson Kiko Aquino D. Hindi ko alam kung paano nila aayusin tong rally na to. Ako medyo naguguluhan dyan. Pero kung sisigaw kayo dyan sa rally nyo na hindi ninyo dapat tawagin ang pag-resign ni Bongbong Marcos, meron ako ikakwento sa inyo. Hindi tayo sasali. Ang hirap ng rallying ganyan. So mamimili kayo? Ito hindi ko na lang papangalanan. Even Banateros, kinausap. Kaya yung laglagan, alam na namin dati pa. Sa katunayan, ako ang unang nakaalam sa Banateros nito. Nagulat sila nung binanggit ko sa SMNI. Kasi may away nga daw yan dalawa. At may gumapang sa Banateros, hindi ko napapangalanan. Alam nila kasi ayaw namin sa kay Tambi. So, ang sabi, sige, banatan nyo si Tambi.
Titingnan mo bulong ng demonyo. Pero wag niyong banatan si Bongbong. Yan yung style. Ganyan ang style ng demonyo. Ha? Ang sasabihin, mag-compromise ka. Oh, sige, sumunod ka sa Diyos. Oh, sunod ka lang dyan sa Diyos. Gawin mo yung pinapagawa sa'yo ng Diyos. Pero paminsan-minsan, pwede ka namang humits ng drugs. Paminsan-minsan, pwede ka mambabae. Basta, repent ka lang. Ha? Paminsan-minsan, pwede ka mambugbog, pwede ka magnakaw. Basta pagdating ng linggo, simba ka. Ganyan po ang gustong gawin sa amin. Sige, banatan si Tambi. Suportahan namin kayo. Okay yan, go. Pero huwag niyo banatan si Bongbong. Ito sa inyo. Hindi kami Aquino. Hindi kami dilaw. Pag mali, mali. Pag banatan, banatan. Hindi kami uto-uto. Kasi yung problema natin, let's say, ang pinakamalaking ninakaw si Tambi. Let's say, for discussion purposes, kasalanan ni Bongbong yun. Ang tagal nagnanakaw. Pinsan mo, nilagay mo kasing speaker. Tas gusto mo maglilinis ka. Hindi ko sinabing si Bongbong ang kumausap sa amin. Pero nakikinabang kay Bongbong siguro. Kaya kami kinausap. Hindi pwede. Anong wag banabanatan? Purumeno ba kami? Kaya ako walang believe dun sa mga vloggers na binabanatan si Tambi pero hindi mabanatan si Bongbong. Hindi kayo tunay na DDS. At yung iba naman, binabanatan si BBM, hindi mabanatan si Tambi. Mukha kayong perang DDS. Gusto mo, pangalanan ko kayo? Alam ko kung sino-sino yung mga vloggers na yan. Gusto nyo marinig? Hindi. Wag na. Kayo na lang mag-observe. Pag meron silang nililigtas, either. Ganyan po ang plano ni Bongbong. Kaya nga sinasabi niya yung magrarally mga kakampi, sabi ni Claire, di ba? Kasi tinanim niya na itong mga Aquino. Tanim na doon. Ililigtas niya sarili niya. Nakita niyo na yung game plan nila? Kaya nakahagalit. Kaya ayoko yung mga rally-rallying ganyan, puro placard. Hindi organic eh. Dapat biglang lumabas. Ay, naku. Tapos magsasabi ka, ay, huwag niyo isisigaw si Bongbong. Ewan ko sa inyo, basta ako, hindi ko sinasabi huwag tayo pumunta sa rally. No? Pero you cannot talk me out. You cannot convince me na si Tambi lang ang banatan. Hindi kami, ulitin ko, hindi ako Aquino. Next po tayo, tingnan nyo. So, tingnan mo, pati to si Bongbong, pati sa Tibo, kumapit na. Eto na. Ha? Kapit na. Pati Tibo. Kaalyado ni Bongbong Marcos. Ha? Humingi siya ng kumpiyansa dyan. Eto, Team Tibo. Tito tsaka Boji. Ewan ko sa inyo. Ako'y may tanong sa mga manonood natin. Ito ba ay Team Tibo o Team Tuta? Ha? Ganyan po ka-desperate. Ganyan ka-desperate si Bongbong Marcos. Nagkampi-kampi na mga damon nyo. Anong nangyari sa'yo, Tito Soto? Sabi nila maayos ka. Ba't ka naman nagpakatuta? Nagugutom na ba ikaw? Gutom ba ang pamilya mo? Kinain ka ng pride?
You want position? What else? Alam mo kung ibang senador 'to, kasi alam ko matino 'to si Tito, eh. Kung ibang senador 'to, matatanggap ko kasi alam naman natin yung karakas ng iba. But of all people, Tito, ikaw pa hindi ka kinain ka ba ng pride, nabulungan ka, sumakay ka sa bumulong sa'yo? Kasi hindi naman siguro pera at pinasok nito, baka pride, hindi natin alam.